Hello, what's up guys? Rinig nyo ako. Good evening. Good evening everyone. Sunday Chika Live. Inubo pa. Antonia, kumusta? Sunday Chika Live tayo ngayon. Kumusta ang Sunday? Sunday Chika Live. Hello, Bea. Nagpaulit-ulit po. Nagpaulit-ulit, Bea. So again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, hindi na lang ako masyadong nag-upload ng mga video dito sa app ng tuloy-tuloy kasi nga nagfo-focus ako dun sa kabila. 'Di ba nga sabi ko nga may podcast na tayo sa YouTube. So mas mahaba yung mga conversations doon. So doon na ako masyadong nag-upload. Kaya baka nami-miss nyo. Yun, baka nami-miss nyo yung ano natin. Yung mga short videos na ina-upload ko dito na tuloy-tuloy. Yun nga, nagpo-focus ako dun sa kabila. So, kung may time kayo, dun yun na ako mapapanood. Hilo. Ano yun? Hilo. So, again, ano ba mga ganaps natin? Last time, parami muna tayo ng viewers kasi meron pa lang tayong 7 viewers. Pero nga, last Saturday kahapon, victory press con ni Chelsea Manalo sa Estancia. Hindi nga ako naka-attend kasi tamad na ako lumabas ngayon. Ang dami kasing tao lagi sa labas. Ang dami laging tao sa labas, guys. Tamad na ako lumabas kaya hindi na ako nakalabas. May homecoming si Chelsea, yes, sa Bulacan. Kailan ba? 20 ba? December 20. So, yun nga kahapon, yung victory press con niya. Hindi na ako umatin sa estansya kasi nga sobrang traffic. Hapon yung 3 o'clock, sabi ko. Isipin ko pala yung pauwi ko. Mukhang pagod na ako. So, hindi na ako nakatin. Kung face card labanan sa Miss Universe, bakit women of color at diversity pinadala? Paano? Face card si Chelsea, kahit woman of color siya, Ryan. Face card si Chelsea, ano ba? Face card si Chelsea. So, yun. Hindi naman pag sinabing woman of color, hindi na agad face card, diba? So, ayun ang sabi ni Ryan. Pero malay naman natin 2025, no? Face card talaga ipadala, no? So, ayun nga, victory press ko nung kahapon. Pero yung panigurado, yung mga pinag-usapan naman doon, yung kagaya rin ng pinag-usapan dun sa airport press ko ni Chelsea pagdating niya dito. Face card compared to Stacey and Tara. Ryan Seaman. Ayan, sabi ni Ryan Seaman, face card daw compared to Stacey and Tara. Again, subjective ang beauty. Pwedeng kung anong hindi maganda sa'yo, maganda sa iba. Kung maganda sa'yo, pwedeng hindi maganda sa iba, Ryan. So, ang face card, hindi lang siya nagtutugma sa isang hulmahan ng muka. Diverse yan, iba-iba. Pag sabing face card, iba-iba. Sabi ko, iba-iba ang ibig sabihin nun. Oo, hindi lang siya isang hulmahan na pag matangos ang ilong, maliit ang labi, malaki ang mata, yan, dal yung face, or naka-chinita, ganyan. Iba-iba siya, ibig sabihin ng face card, Ryan. So, ayun, wag natin ikahon ang ibig sabihin ng face card. Ayan. Sabi ni Mark Hoy, grabe ka, face card ni Chelsea, yung headshot niya. Pala, apakaganda na. Correct. Francisan, sino sa tingin mo babalik ngayong MU page 2025? Babalik yung mga galing Miss Universe Philippines 2024? Sa tingin ko, wala pa. Kasi, yun nga, ang Miss Universe Philippines 2025, lahat ay manggagaling sa local franchise. Though may mga i-appoint, pero for sure yung mga mag-a-appoint dyan sa mga yan, hindi yan mag-a-appoint ng mga returnees. Unless yung isang delegate na yun ay talagang gustong-gusto na sumabak. Pero feeling ko wala. Lahat yan babalik sa 2026. Sabi ni Mark, may diversity kasi sa face card, hindi naman nakaset ang standard niya. Correct. Ayun nga, correct ang sabi ni Mark. Ayun. So again guys, para sa mga viewers natin, meron ulit akong podcast. Podcast sa kabilang app, punta lang kayo. Carl Loyola, nakagawa na ako ng maraming episode. Mag-a-upload ulit ako bukas. Actually, araw-araw nga ako nag-a-upload. Mas mahaba yung mga conversations dito. So, mas maaliw kayo. Ayan, hindi na lang ako nakakapag-upload dito ng short video sa Black app. Kasi nga, ang mga ina-upload ko na dito yung mga chop-chop. Tapos, nandun na lahat yung full conversation. Francis Aduana, ay hindi po babalik si Iliana. Yun nga, may franchise
may franchise ang Laguna, ang Miss Universe Philippines Laguna. Pinakilala na yung mga delegates sa Miss Universe Philippines Laguna last Thursday or Friday kung hindi ako nagkakamali. And syempre wala nga dun si Iliana. At kung si Iliana nga ay gustong sumali ng Miss Universe Philippines, dadaan siya ng local franchise. Unless may bagong franchise holder sa Laguna. Kunyari, yung town niya, which is Sinuluan, bibili ng franchise, tapos i-appoint siya. Ganun yung mangyayari dun. Yun. Pero kasi Miss Universe Philippines Laguna ngayon, dalawa yung mananalo. Dalawa yung isased nila sa Miss Universe Philippines pageant. Basta walang Iliana. Walang Iliana. Mukhang mga bago din yung makikita kasi natin ngayon eh. Mukhang mga baguhan at mukhang yun din naman kasi ang ipapanalo ng organizations. Anyways, again, YouTube, sa kabilang app, search nyo lang yung name ko, Carlo Yola. Ayan, si LA, Tevi daw. Wala akong Tevi. Inopen ko yung Tevi one time, tapos hindi ko alam kung paano gamitin. Pero alam ko di ba magsasubscribe doon. May bayad. Pero dito walang bayad ang subscription. Kaya isubscribe nyo na ako. Mas mahaba ang kwentuhan natin. Dito nakagawa na ako ng maraming episode. Ayan. Si CJ po, pagpahingahin mo. Akim, pagpahingahin mo natin si CJ. Utang na loob. Si CJ nga ay magpaparead sa Zambales, di ba? Paparead pa siya sa Zambales. Tapos, na-postponed. Di ba na-postponed yung parada? Pahingahin naman natin si CJ muna. Tingnan mo, kakababalik lang ng Pilipinas. Hilong-hilo, nakakaparid lang sa MOA. Siyempre, magka-catch up pa yun sa mga kaibigan niya dito, no? Tapos, pag-pepper-pray rin mo agad for the MUPH. Pero ako kung tatanungin, parang okay na ako kay CJ sa Miss Grand. Kasi icon na si CJ, di ba? Sabi nga natin. Iconic. Icon. Ganyan. Kaya parang okay na siya dun. Stacy, sa tingin mo, baka 2026. Baka 2026 din si Stacy. Oo. Pero kayo ba, gusto nyo ba mapabalikin si Stacy? Gusto nyo ba makita siya? What are your thoughts kay Stacy? Sabi ni Vency, yes, true. Yan. Again guys, Carlo Yola, sa kabilang app, YouTube, utang na loob mag-subscribe na kayo, tapos panoorin nyo na yung mga playlist. Ayan, ang haba ng mga chika ko dyan. Pakinggan nyo habang naglalaba kayo, naglilinis ng bahay. Stream nyo lang. Naman, Francis. Thank you. Utang na loob. Utang na loob, stream nyo lang habang naglilinis kayo ng bahay, nag-gym kayo, nag-jogging. I-stream nyo lang siya para mabuo ko yung watch hours. Pero malapit ko na matapos yung watch hours. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanood, sumuporta, nakinig simula ng day 1. Bay na ba si Atisa manalo? Opo, Alkim. Pahinga na din. Pero kung gugustuhin, kahit naman ako, wish ko pa din na sana isang beses pa. Kasi malay mo naman, sa pinakahuling beses, sa last huringa, ayun, makuha niya, di ba? Kasi hindi naman natin masasabi, di ba? Kaya, pwede pa. Pero, feeling ko pahinga na din to eh. Ano ba mga abangan natin? Maaga mag-start ang MUPH. Mga February, papakilala na rin yan yung mga delegates nila. Kaya maaga nagsasagawa ng mga pageant ngayon yung mga local franchise. Kung naalala nyo, Pampanga, tapos na sila. Yung ibang mga province, tapos na. Iba nagpapakilala na. By February, first week, mag-uumpisa na ulit yung season natin. Pageant season na ulit. Ang haba na naman ulit nan. February to May ulit yan. Kaya maghanda-handa kayo ng energy. Kasi, ayun na naman tayo. Yung mga every night, pag may mga inaabangan challenges, ayun, di ba, exciting. Though yung iba nga umay na sa sobrang tagal ng pageant, tayo yung napapagod, di ba? Imbes na yung mga girls yung mapagod, tayo napapagod na sa pageant fan na, bakit ang haba? Pagod na tayo, ganyan. Pero, aminin nyo, nakaka-excite naman talaga. Yung parang, alam nyo yun, pag natapos yung MUPH, wala na tayong inaabangan. So masaya din na mahaba yung tinatagal ng pageant kasi aliw na aliw tayo eh. Entertainment para sa atin, oh. Yung every night may lalabas na challenge tapos gabi-gabi magpupulong-pulong tayong ganito na pag-uusapan natin yung mga nangyari. Ayun, nakakatuwa. Kahit sabihin natin kalahating taon. Hello Master Red, what's up? Hello sa lahat ng mga viewers natin. DJ, hello. Politics na daw si si Atisa. Sabi ni Francis, yun
Yun yung ano nga, ugong-ugong. Ugong-ugong. Yun nga yung balita to. Luis, nakasubscribe na daw. Maraming salamat. Uy, mag-subscribe na kayo. Mas mahaba, mas masarap. Yun. Mas mahaba sa kabilang app. Correct. Anyways, again, mas mahaba sa kabilang app. Guys, Carlo Yola, utang na loob, mag-subscribe na kayo. Check ko kayo lahat isa-isa. Ayan. Para, ano kasi to, in preparation kasi to sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, sa Miss Universe Philippines, ang haba nun. So, para dito na tayo magdi-discuss. I mean, pag nag-upload ako ng commentary, mahaba. Dito ko na siya ano. So again, Carlo Yola, nakagawa na ako ng maraming episode. Abangan din ng appointment ng MU Facial Bay. Mag-a-appoint bang MU Facial Bay? Hindi na ba sila magkakaroon ng pageant? Kasi last time, di ba nagkaroon sila ng pageant? Philippines pageant, hello, mutya ng Pilipinas, puro panalo. Ay, oo, recently nakakuha sila ng, ng crown. Yung tourism kineso. Oo, tapos yung intercon nila nag-second runner-up. O nga, no? Sige, gagawa tayo ng content dyan para sa TikTok kasi wagi ang mutya ng Pilipinas sa mga corona this 2024. So, yun. Ano pa ba? Sabi ni Gigi, mahaba ang MU page pero sobrang gastos, kawawa mga candidates. Yun lang talaga. Kaya nako-call out nga natin no, ng haba, ganyan, sayang yung maraming gastos na nga yung candidate. Pero ayun, sa part ng pageant panis, masaya siya kasi marami tayong inaabangan. Especially sa mga content creators pala sa mga content creators, pageant vloggers na monetize yung mga content. Masaya siya pag pageant season kasi syempre, more money. Ma'ams, what is your wish? Pangarap ko sa 2025, money. More money. More money. Pero bukod sa more money, kailangan health talaga. Kasi pag hindi ka naman healthy, hindi ka rin magkakaroon ng more money. So, good health talagang pangarap sa 2025. Yun lang naman, malakas ka lagi. Yan, para makapag-content pa tayo. MU 2025 si Iliana, sabi ni Kiana. Kiana man langit. Hindi nga sasali si Iliana. Hindi nga sasali. Kuya Carl para kakanta. Oo nga eh. Kasi nga, nag-shoot ako kanina mga pang-podcast ko. So, pag nag-shoot ako ng pang-podcast, rekta na to, live sa TikTok para hindi sayang yung ganap. Hindi sayang yung ayos, yung setup. Sana lumipat na yung franchise holder ng MI sa Philippine-based. Franchise holder ng MI sa Philippine-based. Ito nga, hindi pa kasi nasisettled yung singalot, yung gulo nila. Yung MI guys, Mr. International Philippines. So katatapos lang kahapon, 'di ba, Mr. International Philippines at nagulat kayo. Si Justin Ong bigla na lang rekta. Si Justin Ong rekta sa top 6. Tatawagin yung last delegate na mag-move on sa top 6. Ayan, nasa backstage pala. So si Justin Ong pala, nanalo siya ng top vote, fan favorite. Pero ang tsaka rin nung ganon, hindi man lang rumampa sa swimsuit at evening wear. Sana kung siya yung nanalo, pinarampa man lang sana. Kahit formality na lang para makita man natin yung eksena. So, yun nga si Justin Ong pumasok sa top 6. So, Thailand-based yung MI kagabi. Kasi nga, hanggang ngayon hindi pa rin maayos yung issue sa pagitan ng Philippine-based at Thailand-based. Kaya ganun yung nangyari. Dalawa yung Mr. International Philippines. And hanggang ngayon, may sariling franchise ang Pinas. Tapos yung Thailand-based, ang franchise holder nandito, Mr. Pilipinas Worldwide. Mas credible daw pumili ng winner ang Philippines-based MI. Talaga, anything BL. Deserving si Nigeria actually. Nasaya ako kay Nigeria. Kasi bihira manalo yung mga black delegate, diba? Tapos ayun nga, si Nigeria yung nanalo. And deserve naman. Akala ko nga, si Indonesia yung mananalo kagabi. Kailan po laban ni Alexi Brooks? Next year. Baka mga March or April yan. Kasi normal yung Miss Eco International month nila talaga, March, April. Yun. Abangan na lang natin. Wala pa silang final announcement. Pero mukhang malapit na. Again, sa mga viewers natin, 50,000 viewers. Carl Loyola sa YouTube.
Utang na loob, mag-subscribe na kayo. Carl Loyola. Ayan. Marami na akong nagawang episode. Ano yun? Original naman talaga yung sa Thai. Gumawa lang. Ang kwento kasi dyan, Philippine pageant, original yung Thai, tapos gumawa lang yung Philippines. Kasi yung franchise, ang totoong may hawak ng franchise, ng license, is yung Philippine base nga. Yun nga. Yung Nakala Attorney. Pinakita nila yun na nasa kanila talaga yung yung rehistradong kineso. Basta nasa kanila talaga yung license na with sign talaga. Sila yung original sila yung franchise na talagang pwedeng gumamit ng logo, ganyan. Kaya nga itong Thailand base, syempre hindi nagpapatalo si Pradit. Si Pradit yung may hawak ng Thailand base. Pradit ba? O Pradit ang pangalan nun. Hindi siya nagpapatalo. Inaano niya pa din, tinutuloy niya pa din yung MI Thailand base. Kaya nga hindi nila ginagamit yung logo kasi hindi nga sila yung may hawak ng original na kineso. Yun yung pagkakaalam ko. Hindi sila yung may hawak na original license kaya hindi nila ginagamit yung logo. Tapos yung sa Mr. Pilipinas Worldwide, kaya ginagamit nilang title Mr. International Ambassador, hindi Mr. International. Kasi nga, hindi legit yun nasa kanila. Yun yung pagkakaalam ko. Kaya legit yun nasa Pinas. At yun din kasi yung sinabi sa amin na nasa kanila talaga. Yun. Pero kung hindi naman kasi nag-away yun, tsaka kung hindi naman tegi, yung owner talaga, hindi naman talaga maghihiwalay yan Yun. Walang gustong magpatalo. Any thoughts kay Alexi? Any thoughts kay Alexi sa MI? Alexi MI, kailangan nga natin malambot, di ba? Ba't naman Alexi Brooks? Actually, si Alexi, parang siya ata yung kauna-unahang androgynous na look na ipapadala sa Miss Eco. Kasi ang lalambot ng mga pinadala dun di ba, bago si Alexi. Si Peyton, yan, si Chantal, lalambot, babaihan. Tapos parang, itong bigla, mag-Alexi Brooks. Kaya, tingnan natin kung ano ba talaga, kung kaya ba ng kalibre. Masyadong androgynous talaga si Alexi, matigas yung look talaga. First, for you, sabi ni Gigi, sino sa mga past MUPH candidate ang pwedeng manalo sa Binibining Pilipinas International? MUPH candidate. Start tayo ng 2020. Si Bella. Lalayo pa ba tayo kay Bella? Total, doon naman natin kinakahon si Bella. Edi go na. Pero ayaw kasi ni Bella ng international. Universe talaga yung gusto niya. Sa 2024 naman, itong 2024, may mga babaihan din na malalambot Sino ba? Sino ba sa tingin nyo? Itong 2024 MUPH. Yung mga babaihan na malalambot. Meron yung mga hindi masyadong kilala. Miss Universe Tourism International, nanalo tayo. Correct po. Ayun nga, sabi nga natin kanina galing siya sa Mutya. Mutya ng Pilipinas is winning kasi nga magaganda yung mga placement nila. Kuya Carl, ano yun? Sa tingin mo, bibigay nila sa Pinas ang Charm Crown? Ay, nako, ano tayo dyan? Nakakatakot yan kasi bet scene. Kaya hindi rin ako umaasa. Si Chantal Schmidt, pageant unicorn din. Pageant unicorn. Pag sinabi pala natin, guys, pageant unicorn, ibig sabihin nun, kahit saan pwede. Zeva, Chalo, Miss You pwede kahit saan. So, kahit mong isang pageant ilaban. So, sabi ni Philippine pageant unicorn daw si Chantal, agree. Oo, kahit saan mo siya pwedeng isabak. Bihira lang ang mga pageant unicorn actually. Pageant unicorn. Yan. Iliana, pageant unicorn yan kahit saan mo yan isabak. Sino pa ba? Mukhang silang dalawa lang actually. Anita, sabi ni Kian. Anita MGI. Tayo na nag-decide, no, Kian, no? Tayo na nag-decide sa fate ni Iliana, no? Iliana for MGI. Opo, Josh, 26. We won in Miss International. Oo nga, we won in Miss Tourism International. Hindi ko nga maintindihan yung Tourism International kung ayun ba yung dating kala Leren. Yung napanalunan ni Leren, kung yan ba yun.
na ginagawa madalas dati tuwing katapusan ng December. Ayun ang hindi ko magets kasi parang nag-iiba-iba sila. Minsan may mga humihiwalay. Kaya nakakaloka. Iliana sobrang loyal daw sa ME, sabi ni Gigi. Siyempre, sobrang loyal. Pero sabi nga natin kanina, di ba may mga iconic queens? Si CJ, si Pauline, Michelle D, Samber, sino pa yung isa? Samber, Pauline, sino pa yung isa? Michelle D, CJ Opiaza, yon. Sila yung mga 5 iconic queens in this era or in generation. Tapos, hindi ko maisama si Yana doon. Although si Yana nag-Miss Earth na first runner-up, hindi ko maisama si Yana doon. Kasi, alam ko na may parang missing piece pa talaga kay Iliana. Parang may kulang pa talaga. Parang hindi pa talaga tapos kay Iliana. Pero kung tutusin, magkaka-level na silang 5 eh. May kulang pa talaga eh. Guys, again, Carl Loyola, YouTube. GG Carl Loyola. Again, sa mga viewers natin, Carl Loyola, utang na loob naman. Mag-subscribe na kayo. Ngayon, may nakagawa na ako ng maraming episodes. 17 episodes na ngayon. 3 weeks pa lang. 3 weeks pa lang, 17 episodes na. Dapat 3 weeks. 7 times 321. Tama ba? Basta dami na yan. Subscribe. Thank you so much, Gigi. Mananalo ka ng rice cooker. Charot. Ibigay na sana ng Miss Universe Cebu kay Falconer. Ay, si Chela. Oo, nagkalat ang mga picture ngayon ni Chela. No? Minsan may time na hindi ako nagagandahan. Parang hindi siya personally appealing for me. Pero may mga picture siya na parang ang ganda. Minsan kasi, yun nga sabi ko nga dati sa isang mga live natin, iba talaga yung pagbata pa, iba yung katawan, iba yung itsura. Pag nag-i-age talaga, nag-iiba siya. So, ayun, minsan may mga picture lang siya, hindi ako nagaganan, pero minsan parang okay. Ayun. Ay, what about Hannah Arnold for MUPH? Parang gusto ko rin yung sumabak pa kung gusto niya. Oo. Kaso baka nagpahinga na rin kasi yan eh. Pero okay din yan. Kung gusto niya pa, hindi, parang isa siya sa mga hindi pa nakakasawa. Kasi di ba minsan may mga binabanggit tayong pangalan na Keme. Sinasabi natin, utang na loob, iba naman. Pero pag binabanggit mo yung pangalan ni Hannah Arnold, parang hindi nakakasawa. Na parang, yun nga, kagaya ni Iliana. Kahit sabihin natin mga iconic na sila, pero parang may mga hindi pa sila natapos na business. Steffi, gusto ko bumalik. Kakapanganak lang nito. Kakapanganak lang na New York. Utang na loob. Pagpahingayin naman muna natin yun ng anak. Herlin MGI. Ay, dati, di ba sabi ko, ang gusto ko si Herlin. Pero after nung nanalo si Rachel Gupta, pas na kay Herlin. Kailangan nga natin ng Diyosa. Again, Diyosa. Paulit-ulit na tayo sa Diyosa eh. Hindi niyo ba alam yung ibig sabihin ng Diyosa? Sana si Michelle Gumabaw mag-try ulit. Ay, hindi, para sa akin, parang tapos na rin yung journey niya eh. Parang okay na ako dun sa, kung ano yung niya. Darating ng 2020, parang okay na. Yun na yun. Iba po talaga take ng mga new faces of beauty na umaapak sa stage. Thoughts niya po, Kuya Carl. Sabi ni Chelsea. Correct. New faces, kasi nga, hindi umay sa mga pageant fans, sa mga pageant enthusiasts. Tsaka karamihan kasi ng mga new faces talaga ngayon, mga bata talaga. Kaya, iba yung atake ng mga mukha. What about Celeste? Utang na loob din. Pagpahingahin na natin si Celeste. Hindi po kayo nagsasawa. Hindi Diyosa Sir Herlin at lalong lost siya sa Q&A. Correct. Yun nga. Kailangan pa rin talaga natin ng nakakapagsalita. Hindi pwedeng nakakapagsalita lang, kundi nakakapagsalita. At yun nga, the Diyosa face card, Eme. Lurker, bakit naman Lurker ang pangalan mo? Ang dami ko lang ilaw, kaya fresh. 1, 2. Tapos may ilaw pa ako dito. Ayan. Kasi nga nag-shoot ako kanina para dun sa kabilang app, kaya marami kong ilaw. Yun nga, nakakatawa pala pag marami ka talagang ilaw. Nakaka-fresh. Buti na lang talaga bumili ko ng mga ilaw bago ko nag-start ng Ilaw talaga, secret. Guys, again, sa mga viewers natin, Carl Loyola,
Carl Loyola, utang na loob. Ayan. Maraming salamat na sa mga nag-subscribe kasi 3 weeks pa lang to marami na tayong subscribers. So, yun, nagko-continue lang ako sa paggawa ng maraming episodes kasi para mabasa ng algorithm ng YouTube. Again, Carl Loyola. Kuya Carl, si Celeste nagla-live selling na. Oo nga, nakikita ko yon. Nakakatuwa nga. Actually, natutuwa ako sa mga nagla-live selling kasi nagla-live selling din ako, di ba? Previously. Pero ngayon tumigil lang ako kasi napapagod na ako. Pero nagla-live selling din ako noon. Kaya natutuwa ako na ang dami na nagla-live selling ngayon. Pero saya mag-live selling. Napaka fulfilling siya. Especially pag na-hit mo yung goal mo. Na ang laki ng benta mo talaga. Minsan 3 oras lang, ang laki ng benta, ganyan. Tapos may commission ka doon. Yun, kaya nakakatawa na open na din yung mga, na celebrities. Yan. Celebrities, kung sino-sino man ang mga sikat. Yan. Sa live selling. Dati kasi para nakakatuwa siya, di ba? Nagla-live selling, ganyan. Pero ngayon nakakatuwa nga na malaman na open na rin sila. Rabia po. Unang na loob. Then magpahingay na rin natin sa Rabia. Pagod na rin siya. Tsaka nag-Miss Universe na nga si Rabia. Wala na bang iba? MMD, MGI. Pagpahingay na rin natin sa MMD. Nag-Miss Universe na nga rin siya. What if dito ganapin MGI next year? May chance kaya manalo? May chance kasi host country. Pero ayoko kasi guys ng host countries, ikaw yung nanalo. Kaya hanggat maaari, ayoko nang ginaganap dito sa Philippines yung mga pageant eh. Kasi ayoko nung eksenang nanalo yung delegate. Although kahit pa kapanapanalo yung delegate, pero ayoko lang nung nahaluan pa ng controversy. Kaya mas gusto ko pang lumalayo. Basta yung walang kinalaman yung Pinas. Gusto ko yung solid talaga yung pagkapanalo. Alam nyo yun. Trisha Martinez. Ito pwede pa. Ayan, Ken Stelver. Sana wag siya mawala ng pag-asa. No? Sana dumating yung panahon na itry niya rin sa Miss Universe Philippines. Awat na sa Binibining Pilipinas. Kasi parang hindi talaga siya bet dun eh. Hanggang runner-up lang talagang kayang ibigay sa kanya. Awat na. Pero malay mo sa ibang organization. Malay mo sa Miss Universe Philippines. Mag-semis yan. Kasi si CJ nga, di ba nag-semis sa Miss Universe Philippines. Ayun, isa pa. Kay Trisha. Ano lang. Pag tone down lang ng katawan. Kasi medyo nag-ano siya ngayon eh. Medyo nag-gain ng weight. Si Trisha, yun lang naman yung yung issue. Bea Fajardo, sabi ni Anthony. Saan mo papasalin si Bea Fajardo? Saan, bebe? Angelic Manto, MU. Pwede kung gusto niya pa. Pero guys, again, ang franchise ng Pampanga ay may local pageant. Sa tingin nyo ba sasali pa yan sa local pageant? Sino pa? Sino to? Ingrid Santa Maria, nag-MU page rin si Ingrid 2021. Favorite ko ngayon gown ni Ingrid dun eh. Nung finals. Parang yung gown, basta favorite ko yung gown niya, blue yun eh, na minimalist. Minimalist lang, tas para siyang katulad ng gown ni Eliza Nahera ng Mexico noong 2008. Pati yung styling niya ginayang ganda. John Ray, what's up? John Ray, miss you. Yun nga, sana hindi na tayo nagkita-kita, no? Next year tayo magkikita-kita, John Ray. John Ray of Tiara Holics. CJ standard of the MGI pitch ngayon. Wala akong makitang CJ vibe. CJ vibe. Wala akong makita. Wala pa ba? Si Anita na ata ang pinakamalapit. Pero malapit pa lang. Ay, oo nga, maganda na po ang setup natin kasi nga po, itong setup na to ginagamit ko sa kabilang app. Pag nag-shoot ako ng kabilang app. So again, sa mga viewers natin, utang na loob ulit. Carl Loyola, YouTube. So itong setup na to ginagamit ko pag nag-shoot ako ng mga content sa kabila. So ayan, sana pala hindi ako i-block. Baka i-block ako ni TikTok. So again, Carl sa YouTube. Kisses de Lobien. Wala nga tayong balita, di ba? Hindi nga nagpaparamdam. Hindi nga nagpaparamdam. Pa-comment na nga ako sa yung latest post ni Kisses, 2021 pa ata sa IG niya. Napa-comment na nga ako, we miss you, Queen. Kasi nga walang paramdam. 2021, grabe na 2022 pa yung last post niya sa IG. Tapos lahat ng social media, wala talaga. Sabi ko, buhay pa ba to si Kisses?
Kaya nagpa-comment na lang ako ng, "We miss you, Queen." Napanood ko na po lahat ng episode niyo sa YT. Uy, JSH, salamat sa papanood. Actually, doon sa YT, konti lang yung na-upload kong mga material, mga picture lang. Kasi hindi yata pwede mag-upload ng mga video kasi baka may mag-claim ng copyright. Kaya dito lang ako sa TikTok nakakapag-upload na may mga background na video sa likod. Pero pagdating doon, picture lang. Mas maganda pag nag-upload. Mas maganda pag yung content may mga materials, may mga background image sa likod para nai-imagine ng listener or ng viewers yung kinikwento. Yun. Kaso, limited lang pwedeng upload. Kahit nga music, di ba? Mag-iingat pa rin sa pag-upload ng mga background music kasi nga may copyright. Chelsea Fernandez for MGI, Miss Universe, Supra, maybe. MGI pwede, Miss Universe pwede rin, pero yung sa Supra parang 50-50 ako. Mas gusto ko pa rin sa Supra yung Morena. Yung parang si Alatea. Ayan, parang sila Alatea, Sinatara, mga ganyan. Kaya ba ni Anita sa MGI PH? Kakayanin. Ang hello. Sa MGI PH kakayanin pa lang. Pero sa mismong MGI, yung pag nasa Thailand na, sa tingin nyo ba kaya ba? Kaya ba? Pero grabe din kasi yung fighting spirit ni Anita. Kakayanin niya yan, malamang. Kian. Si Kian. Kian naman, wala ka namang ibang pangalan. Pau MU, pagpahingahin na natin si Pauline Ameling. Sis ko naman, napaka-iconic na nan. Okay na yung first runner-up sa supranational. Be. Ako yung napapagod. Ano ka pa? Sige, lagay ka pa na ibang pangalan dyan. Gabi Basiano. Ayan, pwede pa. Ayan. Eastern Samar. Pwede pa. Last hura. Herlin MGI, sabi ni Patri. Pass na muna ako for now. Baby. Kasi nga, kailangan natin ng kagaya ni Rachel Gupta. So, again, sa mga viewers natin. Guys, again na YouTube please, pamaskin nyo na sa akin. YouTube. Carl Loyola. Okay. Balita kay Miss Myanmar. Ayun, sasali daw sa Miss World. Miss Gigi, si Madam Gigi pala to eh. Madam Gigi, na mudra ni Luis, hindi po kita nakilala. Kung hindi ko pa nakita yung picture mo ngayon, ikaw pala yan. Kumusta po? Anyway, si Balita kay Miss Myanmar, ayun, sasali daw sa Miss World. Ayun. Miss Gigi, Merry Christmas. Namasko. Sino ka level ni MGI 2024? Sino ka level ni MGI 2024? Terms, ganda. Ganda ba? Tas tangkad. Ganda, tangkad. Ka-level, maraming pwede na. Sa mga Philippine delegate natin na repeater, maraming pwede na. Pero sa mga baguhan, parang gusto ko si Binibining Pilipinas first runner-up. Si Tala. Sa mga baguhan. Ay, baguhan ba siya? I mean, sa mga repeater na underrated. Ay, ano ba tawag sa kanila? Yung mga sumali na, pero hindi naman nakakorona. Basta yun, parang gusto ko siya. Ito train lang ng konti. Miss Gigi, happy holidays po. Namamas ko po, Miss Gigi. Namas ko. Gabi Celeste, Herlin, Anita. Sabi ni Chelsea, Gabi ano to? Basiano or Garcia? Kung Gabi Garcia, pas ako kay Gabi Garcia. Pero kung Gabi Basiano, check. Celeste, utang na loob ulit. Nagpahingay na. Herlin, pagpahingay na rin. Anita, okay. Iliana, okay. Atisa, kung gusto niya. Pero ako, pwede pa. Pauline, pagpahingahin na rin. Stacy, pwede pa. Caitlyn, pwede. Best pageant of 2024 for you. Miss Universe Philippines. Kasi nga, solid fan tayo na Miss Universe Philippines ever since.
I mean, Miss Universe pageant. So, kung nasa ng franchise nun, dun tayo. Miss World. It's me, Lezur. Miss World. Di bet ni Anyet mo. Julia. Yun. Ano? Di bet ni Auntie Julia si Miss Myanmar. Hindi bet ni Auntie Julia. Yung mga ganong eksena, no? Sa MGI nga, di ba? Hindi nga umubra sa MGI, sa Miss World pa kaya. Emma Tiglao. Sino to? Don Lau, hello, Emma Tiglao. Pwede pa, kung gusto niya. Kasi ayaw na rin ata ni Emma eh. Nag-50-50 rin si Emma pero pwede pa yun. Lalo na ngayon. Sa Miss Universe Kineso. Any news for Jasmine Omay? Yun na nga, si Jasmine Omay. Mukhang hindi na yan sasali. Guys, si Jasmine Omay, paikot-ikot na din yan. After nung binibining Pilipinas, binibining Kanlahi, binibining Pilipinas, nag-Cosmo yan, yung Cosmo World, yung kay Meiji, nag-ano pa yan, yung mga local pageant. Siya ba yung nanalo doon siya yung nanalo doon, no? Yung sa Mindanao, yung local pageant sa Mindanao. Yung Karaskal ba yun? Siya yung nanalo doon, no? Basta yung paikot-ikot na yan sa mga nationals, pero laging runner-up, baka may ganun talaga, no? Na hanggang runner-up ka lang lagi. Pero, nagbigay naman yun ng maraming opportunity kay Jasmine, lalo nang yun, in demand siya sa hosting. So, malay natin pantunay na buhay talaga si Jasmine Omay, no? Ang galing niya mag-host. Maganda rin ang panlaban ng Miss Palawan. Totoo, Miss Gigi, nakita ko na siya, Miss Palawan 2025 sa MUPH. Amazona din, mga island girl, mga Amazona. Nakakatuwa talaga yung mga panlaban ng Palawan, no? Minsan morena, tas minsan tisay na tisay. Kagaya ng anak ni Miss Gigi, si Luis nung 2023. Tisay, tas bilang nagiging Amazona ulit. Babalik sa Amazona. Nakakatuwa yung mga pinadadala ng Miss Universe Philippines Palawan. Sabi ni Chelsea Diwata, Fukerat, Tito Mars. Gusto ko yan. Very diverse. Imagine makita mo yung mga yan, no? Quindura, Rosmar. Very diverse. Josh Samber. Utang na loob, Josh. Magpahingayin mo na si Samber. Pagod na tayo. Paulit-ulit yung mga pangalan. Nico Main, hello. Pa-shoutout po, Carl. Love your podcast. Isa ka sa mga informative na pageant vlogger. Yes, nakakilig naman. Salamat, Nico Main. Kaysa ganayan si Nico Main na nagsabi, love niya daw yung podcast natin. Ayan. Yan. Pakinggan nyo na to. Pag nagtatrabaho kayo, di pa man nagtatrabaho, ta-type-type lang kayo. Kailangan may background music. Pakinggan nyo na to. Ayan, kung gusto nyo ng mga kakwentuhan or mga informative kineso sa pageantry. Tapos pag naglalaba, ayan, naglilinis ng bahay, gusto nyo may mga pinapakinggan, utang na loob, i-stream nyo na lahat. Para maubos ko na yung watch hours. Si watch hours na lang, kompleto ko. Pero malapit ko na makompleto. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga yung subscriber kasi guys sa YouTube, yung subscriber, madaling makuha ang 1K subscriber actually. So madali ko siyang nakuha. Ayan. Ang watch hours ang mahirap makuha pag mag-start kayo ng YouTube kasi kailangan mo gumawa ng video araw-araw kasi pag isang video lang, so isa lang ang papanoorin sa'yo, hindi mo makukuha agad yung 4,000 watch hours. So gagawa ka talaga ng araw-araw. So gumawa ako ng araw-araw ng mga video. So utang na loob, panoorin nyo na yung araw-araw. Ayan, gumawa ko araw-araw para makuha ko agad yung 4,000 watch hours. So malapit ko na siyang matapos, kaya maraming salamat sa inyo. Kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ko naman siya makukuha. Naiiyak ako. Kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ko naman mauubos yung 4,000 watch hours. Hindi lang podcast love ko, pati ikaw. Yes, salamat Philippine Pageant. Miss Bulacan 2025, meron ba? Hindi sila magkakandak ng pageant pero may franchise pa rin sila. Nag-a-appoint lang yan. Kala Sir Manny, sila Sir Manny nag-a-appoint na eh. Miss Gigi, ano daw sekreto sa glow up? Ilaw. 3 ilaw ko sa harap. 1, 2, 3. Meron pa. Tapos may ilaw pa yan sa likod. Ilaw po ang sekreto. Ayun. Kasi nga, di ba sa podcast nga, nag-set up ako ng ilaw. Me, for MU Spain. Anong MU Spain? Bigla na lang nawala si Kisses de la Bin. Correct. Ayun nga yung topic natin kanina, di ba? It's me. Sabi ko nga kanina, napaka-comment na lang ako ng, we miss you, Queen.
Gazini for MGI. Pagpahingahin na rin natin si Gazini, utang na loob. Lee Sung-ha for MGI. Pwede pa. Na-meet ko yan si Lee Sung-ha ng The Miss Philippines. Hindi lang siya pinala dun sa The Miss Philippines pageant. Malakas siya dun eh. Parang may hype yung candidacy niya, di ba? Pero, pwede pa kung gusto niya bumalik. Basta guys, again sa MGI, kailangan talaga nila mag-train. Train talaga kung train ang mga delegates. Delegates? Ito naman si Chelsea, hindi ba pala yung, alam yung YT, kanina pa kita kausap. Chelsea, kanina pa kita kausap ha. Ayan oh. Carl Loyola oh. Guys, Carl Loyola. Check ko yung, ano nyo Check ko yung mga pangalan nyo kung nandun kayo. May attendance check tayo dyan ha. Alatea Ambrosio, Miss Universe Philippines, kung gusto niya pa. Pero parang feeling ko ayaw na nan. Tsaka pwede ba yun? Kasi ang The Miss Philippines at Miss Universe Philippines, nasa parehas na franchise which is Empire. So baka bawal yun para magko-conflict kasi former winner ka na ng Empire. Ayun ang hindi ko alam. Baka bawal na ata yun. Everyone matinding palaban sa MUPH. Ay, Iligan. Totoo, Philippine pageant. MUPH Iligan. Parang sa lahat ng mga nakoronahang Miss Universe Philippines sa 2025, siya yung parang pinaka-okay din para sa akin. Iligan. Though yung iba kasi mga candidate, hindi pa ako nakakabasa ng mga profile. Kung ano ba sila, sino ba sila. Kaya hindi ko rin alam kung paano ko compare. Ang hirap mag-compare ng picture eh. Minsan iba budol sa picture eh. Roberta, pwede pa. Ang problema lang ngayon kay Roberta, may mga issue si Roberta eh. Parang yung ibang mga pageant fans, parang na-cancel siya, parang ganun. Nababasa ko ibang issue kay Roberta na parang ganyan-ganyan nga daw, ganun. So, yun lang yung naging issue. Pwede kaya si Luis? Bebe mo, Miss Gigi? Opo, pwede. Sa BBP? Oo, pwede. Bakit hindi? Patry mo po. Pwede. Basta, ayun nga, pag nagbibining Pilipinas ka, gagalingan mo talaga. Kasi nga, di ba, binibining Pilipinas, yung binibigay talaga nila sa kung sino yung pinakamagaling. Ibigay na sana kay Krishna ang corona. Ang Miss World pala, next year, baka March yan, sa Paris, France daw. Ang ganda, no? Paris, France. Tapos ibigay na kay Krishna. Tingnan natin. Mahirap hulihin ng ano ni Madam Julia. Ang gusto. Ang hirap hulihin, di ba? Nakita niyo naman kung hindi unpleased. Kung hindi, nangaan-please talaga siya. Walang kaabog-abog. Nag-unpleased talaga si Mama mo Julia. Ano kaya mauuna, second Miss World Crown or first Miss Grand? Feeling ko Philippine pageant first Miss Grand Crown. Konti na lang 'yan. Basta makapagpadala lang tayo ng talagang ma-check yung gusto ni Uncle. Di ba, parang cancel na ata niyang Indonesia. Cancel na din niyang Cambodia. Cancel na din niyang Myanmar. So, parang tayo na lang din ang mga bet niya sa Southeast Asia. So, konti na lang yan. Basta matik yung 5 Bs. 5 Bs talaga. Unang-una na din yung Diyosang matangkad. Unang-una na talaga doon, yung face card, Diyos, tas matangkad, yun talaga yung bet niya. Ayun yung sanang matik ng susunod. Bibigay na niya yan. Tas maraming followers pa pala. Isa rin kasi nakatulong kay CJ. Maraming followers. Kumbaga, sinuportahan talaga ng 100% ng Pinas. 'Di ba? Talagang grabe yung suporta natin kay CJ din kasi. Grabe yung hype. Kaya, yun din yung nakatulong sa kanya. Yun, basta matik niya lahat yun. Malapit na yan. Di ba nandito nga ngayon si Uncle eh. Wala na atang susunod kay CJ. Yun lang. Yun lang, Miss Gigi. Pero meron yan basta matitrained. Matitrained lang. Yung kung paano yung atake ng MGI. Yun. Madali naman siguro yan. Yun. Yung Vietnam may tampo sila and play sila eh. Ay, cancel na rin ba ang Vietnam ni Uncle? Pero yun, madali na yun kasi love na tayo ulit ni Uncle. Love na ulit ng Pilipinas si Uncle. Basta matik lang yung gusto niya. Kasi pag may nakita pa yung iba, yun yung papanalo niya. May tika ba sa mga sasali sa next year? Wala po. Hames, wala po. Wala pang mga nagpaparamdam. Yung mga nagchat-chat na, uy, sasali ko, me.
Support mo ko ha. Wala pa. Pero may mga naririnig ka na syempre, pero hindi naman kasi ako naniniwala hanggang hindi confirm. Ayun. Abangan lang natin sa mga susunod na araw. Yes, malapit na rin yan, February. Yung sisterette ni CJ, ano yun? Miss Gigi! Yung sisterette ni CJ, yung bunso. Ay, oo, under training na yun. PJ ba yan? Or yung isa pa? Yung PJ, pwede na yun eh. Konting-konti na lang. Sino naman ang habaan ng Diyosa ang pwede sa MGI? Yun nga, Miss Gigi. Sino ang habaan? Mahaba ang galamay. Baka ikaw na yun, Miss Gigi. Si Miss Gigi at susunod ng MGI Philippines. Nasite niyo po ba yung candidate ng MU Page Laguna? Ay yes, oh well, nasite ko na po. May mga bet na bet ko sa San Pedro. Teka lang. San Pedro, yung Eloisa basta yon. Yun. 'Di ba may mga ano sila halera, yung may mga video na halera. Stand out siya. Yun lang, oo. Pinay na Pinay. Tsaka alam ko, veteran na yun eh. May mga experience na yun sa mga local pageants sa Laguna. Hindi ako nagkakamali. San Pedro ba siya? I-correct mo na lang ako, Will. Basahin ko na lang ulit mamaya. MU Page Cebu. Ren. MU Page Cebu. Huwag na tayo lumayo sa MU Page Cebu. Si Chela na lang ulit. Hims, sinuloan daw si Iliana. Ay, malay natin ha. Ito nga guys yung sinasabi ko. 'Di ba? Data sinusuportahan niya ng government, bumibili ng franchise. Kagaya ng nangyari kay Atisa. O malakas ang kandidata natin, ganyan. Yan sinuportahan ng buong Quezon Province, yan bumili ng franchise, binigay kay Atisa. Same kay Kainta Rizal. Yan, since malakas naman ang kandidata, yan, bumibili ng franchise ang local government unit para suportahan yung kandidatang malakas. So, pwede mangyari yun sa siniloan. Kasi may ROI yun sa siniloan pag nagkataon. Yung, alam mo yun, may balik. Kahit sabihin mong gumastos sila ng franchise. May budget naman dyan ng LGU eh. So, kahit sabihin mong gumastos sila, may balik naman yun kasi may kilala yung town or yung province. Lalo na kung sabihin mo malakas yung kandidata. Kunyari, dito sa amin, sa Kalamba. Ako, malakas ako. Yan. Madali na yan. Kung gusto talaga ng LGU at gusto rin ng girl. Ayun. Pero kung ayaw ko talaga, kung hindi talaga uubara, hindi, wala. Ay, Kimberly Acob daw sana sumali. Isabella, sabi ni Miss Gigi. Kimberly Acob, Isabella to, di ba? Yung morena. Uy, habaan yan. Habaan din yan. Tapos mo kay Alatea. Sana tayo. Alatea, pahinga na muna for MUPH kung gusto niya. Pwede pa naman, lurker. Katawa naman yung pangalan mo, lurker. Pwede pa naman kung gusto niya, pero pahinga na muna ngayon. Mukhang matitindi yung makakalaban sa 2025 eh. Ay, any thoughts po kay Tyra Goldman? Hinihintay ko yan. Tangkad to. Oo, 5'10", 5'11". Tapos, happies. Pero ang ganda. Ito yung Diyosa. Ayan, pag sinabi natin Diyosa, natik niya din yung checkbox. Tyra Goldman, Bohol. Ayan, sana makuha niya ang Miss Universe Philippines Bohol. Siya lang din naman ata malakas sa Miss Universe Philippines Bohol, no? Sayang si Christy daw, sabi ni Angelo. Oo nga eh. Pero okay na yun. Hindi naman kasi lahat pwedeng manalo din kasi, Angelo eh. Ayun. Cyril sana mag-MGI. Si Payumo. Oo nga no. Tangkad no. Ganda rin ang mukha. Ang ganda nga ni Cyril ngayon eh. Nagiging kamukha niya si Harnas. Pag nakikita ko yung mga TikTok niya, Harnas ang atake ah. Pinapanood mo po. Ano yung MNK? Ako MGI, sabi ni Kian. Di go for MGI, Kian. Request po ako lang. O nga, parang ako kakante eh. Guys, again, yung setup ko nga kasi pang podcast to. Tapos may podcast nga ako, Carlo Yola. Ayan. Carlo Yola again, YouTube. Type nyo na Carlo Yola. Subscribe na kayo.
Tas i-stream nyo Pindutin nyo yung podcast, stream nyo lahat. Yan, stream nyo lang lahat. Tapos, pag nag-aano ko, nagbo-vocalization bago mag-podcast. Ang kinakanta ko, la tarat tarat, la tarat tarat. Tapos may echo. Yan, tapos malakas la tarat tarat. Pag nagbo-vocalize ako bago mag-podcast para hindi ako mapulol. So, ganyan na eksena. Pero nabubulol pa rin ako. Ended up bulol pa rin. Anyways. So, again, Carlo Yola. Thoughts on Mr. International Thailand Edition. Na pag-usapan na rin natin yan kanina. So, yun nga, si Justin Ong nag-speed up sa top 6. Nagulat kayo nung nag-speed up sa top 6 si Justin Ong. Pero deserve na nanalo ng Nigeria. Inaabangan na rin yun eh. Tas isa siya sa mga sa mga black delegate na ang lakas ng appeal. Si Mr. Nigeria. Headlockin ka nun. BBC. Todd Sofia Bianca Santos. Todd Sofia Bianca. Universal Woman to, no? Universal Woman. Ngayon kung may gusto ka pang imam pageant, okay na ako doon. Check mo sa Cebu City North. Baka elbowin. Uy, talaga ba, lurker? Sige, check natin yan, Cebu City. So, feeling mo yan yung pinaka matinding mga kalaban ni Chela. Cebu City North. Okay. Sige, check natin. Encabo. Sino sa Encabo? Anong lalawigan ni Encabo? Pa-check pa Mutya ng Kapampangan, San Fernando. Mutyaning Kapampangan, San Fernando. Sige, check natin yan mamaya. Pero hindi naman dyan manggagaling, di ba yung Miss Universe Philippines? Pampanga, no? Migs. MJ Encabo. Migs. Carlo Yoyal for MUPH. Mutya na Mabalakat winner. Sino yun? Stephen. Ang dami niyang pinapacheck sa akin. Ang sakit sa ulo. Si Jade Lewis mo. Tapos na ba? Kaso si Mabalakat po. Dun po. Tapos na, MUPH Pampanga hindi pa tapos. Kailan pa finals nito? Hindi pa tapos yan. Wala pang winner dyan, di ba? Prelims pa lang ang tapos na. Huy, ano yun? Kinakabahan na ako kay Kayla. Kayla Carter, December 21. Again, Kayla Carter, December 21 sa Vietnam. Ako din kinakabahan kasi Vietnam. Hala, bakit di binasa? Ano yung lurker? Baka na ano ko lang. Na missed. Christy pa rin daw si Kian. Christy Fanny Hanson. Hims, hindi pa naman sure yung Thailand pero option sila. Thailand daw po next host country. Option sila. Ang alam ko nga, ang pinagpipilian na ngayon, Thailand tsaka Costa Rica. Oh, gusto nyo ba sa Costa Rica? Pero gusto ko Thailand, malapit lang kasi kung gugustuhin pumunta. Jade Lewis mukhang Sherwin sa Laguna. Talaga? Balikan ko nga ulit yan kasi yung Eloisa lang yung natandaan ko dun eh. OMG, pero coincident kasi almost same sila ni Iliana sa Vietnam. Na-date, nag-compete. First runner-up. Tapos same December 21st. PJ, magkano bili ko sa mic? Parang ano lang siya. Dito ko lang siya nabili sa TikTok shop. Anong pangalan ito? Zeal. Z-E-A-L. 1K plus lang. Kasama na tong kinakapitan. 1K plus kasama na tong kinakapitan. Tsaka yung mga adapter. Kasi syempre, di ba, hindi siya maano sa phone pag walang mga adapter. Maganda siya. Z-E-A-L. Type mo lang dyan sa TikTok plus. TikTok shop. Nandun yung box eh. So, yun again, before we end, nagpa-plug lang ako ng YouTube. Carlo Yola YouTube channel. Carlo Yola, CARLLOYOLA. Kayla pang Miss USA ang aura. Kasi ganun yung hinahanap ng Miss Charm. Kaya pang USA ang atake nila.
So yeah, again, kakain na ako. Anyways, thank you so much lahat ng mga nanood sa ating Quickie. Quickie ngayong Sunday, Chika. So, alam ko may mga gagawin ka pa kayo. Maraming salamat ulit. Happy Sunday and ilang araw na lang, Pasko na. Pasko na ulit. So, yeah. Again guys, sa Carl Loyola, before we end, Carl Loyola. Kit mo kuya. Shout out kay Van Ray. Mag-comment ka dun sa YouTube sa kabila, shout out kita dun sa mga susunod na episode. O, meron tayong dun segment na shout outan, tsaka Q&A portion. Talagang, konti pa lang yung mga tao dun sa kabila. So, talagang mababasa ko yung mga comments nyo, mga tanong nyo, tapos magiging special episode. Ayan. Lurker. Katuwa talaga yung pangalan mo, Lurker. So, again guys, this has been Carl Loyola. Paalam. Bye-bye.